Ang ating sasaguting katanungan ngayon is nag-comment siya sa mga dito. Hi everyone, welcome to my channel and welcome to Monaco. So for today's video is andito na naman tayo sa ating question and answer vlog portion. At medyo matagal-tagal, lagi ko na lang sinasabing matagal-tagal. Ngayon na ako nag-check kasi ng aking YouTube. Okay, so yan. Ang ating sasaguting katanungan ngayon is nag-comment siya sa mga dito sa aking content na may mga Pinoy nga ba dito sa supermarket ng Monaco. So diyan siya okay, ang kanyang tanong is dalawa yung kanyang comment para mapansin ko talaga sunod-sunod yung kanyang comment. Thank you and Angeline Stork 1986. Salamat sa pag-iwan mo ng comment. At ito, napansin ko kasi sunod-sunod. Sabi ko, mag-check ako ng mga comment kasi titingin ako ng mga pwede kong gawa ng yung mga tanong na gagawan ko ng content. At yung ibang mga tanong naman, nire-reply ko sila by Pero pag kailangan mas mahabang explanation, mas maganda kasi na-explain natin. Kaya gumagawa ako ng content talaga para masabi at ma-explain ko ng maayos. So, ang kanyang tanong is dalawa. So, sis, papunta sana ako dyan para mag-apply ng work. Dito pa ako sa Malta as of now. Magkano po ba ang bahay dyan? Pag nag-rent, kahit bed space po muna. Para po may matuluyan ako pagdating pa. Pa-help naman po, please. At diba, sabi ko nga dalawa yung kanyang comment. At doon na ulit siya, dalawang comments. Una doon sa may mga Pinoy nga ba dito sa supermarket ng Monaco. Ang pangalawa niyang comment as nandito, ano ba ang requirements para sa pag-apply ng work sa Monaco. So, ayan. Pag magkaamo po ba dyan, magkapapil ka ba sis? Andito pa ako sa Malta. So, move sana ako dyan sa Monaco. Please help. Sis, thank you. Ayan, thank you Juline. And thank you sa iyong comment. Pasensya na, medyo late yung kasi 11 days ago na itong kanyang comment. Ang bahay dito, ang bed space dito, may mga kaibigan ako na lagi minsan nakikita niyo sa aking mga vlog, nakatira yan sila sa Beausoleil, France. So, nag-bed space lang sila, 250. Merong 200, merong 250. So, depende sa yung isa mong kaibigan, 275, pero dalawa lang sila. Yung isa, 250, tatlo sila. So, depende sa, depende sa usapan nyo. Yung 275 kasama na doon lahat. Ilaw and yata. Or depende sa So, yun ay bed spacer lamang. Kung ikaw ay kukuha ng kwarto, ang kwarto sa around Beausoleil ay I'm not sure kung ngayon. Kasi dati, yung kay Ate Sheila is nakuha niya dati 650. So, 650. Tapos may cashier siya. So, yun, nag-divide na lang sila sa pati sa tubig at doon. So, and yun ay around Beausoleil, France. As of before, ganun ang halaga. Pero ngayon, I think, nasa 700, 800, depende depende kung and then depende kung ilang tao kayo para makapag-share. Pero, and I think, sa pagkakaalam ko, hindi ka basta-basta makakuha ng isang buong kwarto, isang buong isang kwarto, isang studio, na kung wala kang, papel ng France. Kaya mostly talaga is nag-share sila, nakikibid space talaga sila. Marami naman tayong mga kababayan na nagpapa-share ng kanilang and mostly naman dito is share talaga sila at dahil sila lang naman, single lang naman. So, may mga kasama like sa isang bahay, 4, 3, 2. So, ganon. So, yun yung range ng And around Roquebrune, 650, isang kwarto, 600 to 700. Studio yon, hindi lang kwarto, kundi studio. May kwarto, may kusina, may bathroom, may toilet. So, yun, around like that, 600 to 750.
may 800, depende. So, pero one ride yon papuntang Monaco. While sa Beausoleil, France kasi, walking distance lang sa Beausoleil, papuntang Monaco. Kasi, na-discuss ko na rin sa aking YouTube, sa aking mga content dito, na mostly na mga kababayan na nagtatrabaho dito sa Monaco is sa Beausoleil, France nakatira dahil walking distance nga lang talaga, as in kung makikita niyo ang aking mga vlog dyan, minsan nagba-vlog ako na, hello guys, andito ako ngayon nakatapak sa Monaco, and then pagtawid ko, France na. So yun, sa likod din, papuntang Roquebrune, France na rin yun. So, madali lang. While, yun nga sabi ko, Beausoleil, France, walking distance lang. So, while ang Roquebrune naman, papuntang Montong, one ride, pero mas mura. Or sa Nice, France, nakatira yung mga nagtatrabaho dito. Pero yun nga lang, travel ka everyday. So, prone ka sa, sa control. Diba? So, kung ayaw mong pero hindi naman laging may control. Lang talaga, swertihan lang talaga pag na-control o pero as long as wala ka namang ginagawang masama at wala kang wala namang problema yon. Kasi marami naman dito ang mga walang papel na nagtatrabaho dito sa Monaco na umuwi ng Nice, France. Yung tanong na kung magkahanap ng amo, magkakapapel ka ba agad? Depende sa amo mo. Depende sa amo kung makahanap ka ng amo na willing kang papapilan. Na willing kang papapilan, and then magtulungan kayo ng amo mo. Lalakarin nyo pareho. Kasi ang sitwasyon ko kasi is bago ako pumunta dito, bago nila ako kinuha from Singapore, is nag-process na kami. Pinrocess nila dito, and ako naman nag-process ako doon sa Singapore. So, legal talaga akong pumunta dito. Pagdating ko dito is pumunta na ako for fingerprint doon sa dito sa government ng Monaco. So, yun. Kaya di talaga ako makaka-relate doon sa mga walang papel at And no, sabi ko nga, kung hindi ako dumating dito sa Monaco, hindi ko alam yung mga TNT na yan. Hindi ko alam yan. Pero marami dito mga kababayan natin na walang papel, na malaya naman nakakapagtrabaho. Pero yun nga lang, tiis lang talaga na hindi makakauwi. I mean, pwede namang umuwi ng Pinas. Pero yun nga lang, once na nag-exit ka na dito, hindi ka na makakabalik kasi wala kang papel. So yung iba, nagtitiis lang talaga, trabaho na lang trabaho, padala ng padala, or di kaya yung family nila ang pinapapunta nila dito, gagastos ng malaki, gumastos sila ng malaki para lang makarating dito yung kasi hindi nga sila makakauwi. Meron akong kilala for how many years na nandito, I think 16 to 20 years andito na, hindi wala siyang papel. Dahil hindi niya inasikaso. Dahil siyempre, pag asikasuhin mo yung papel mo, kailangan mong magbayad. Pero siyempre, kung gusto mo talagang maging legal ka at makakauwi ka every now and then, asikasuhin mo yung papel. Pwede kang mag-apply by yourself. Basta may trabaho ka, may pangbayad ka, may pang-asikaso ka, madali lang yun, di ba? Kumbaga, choice naman nila yun. Choice nila yun na meron akong kilala na hindi niya inasikaso kasi ayaw niyang gumastos na malaki. So, sabi niya, ayaw kong asikasuhin kasi wala akong time at saka nanghihinayang ako. So, nasa sayo yun. Yun nga lang, lucky lang talaga ako na pagdating ko dito, nakarating ako dito is, nandyan na lahat. Wala na akong, inasikaso, kundi amo ko na ang nag-asikaso lahat. And while ako naman sa Singapore, inasikaso ko lahat, and then pinaprocess namin dito, pinapadala ko dito sa kanila. So pag may mga kailangan permahan, pinapadala nila sa akin doon sa Singapore. So ayun lang, Angeline, salamat sa iyong comment. Sana nasagot ko yung iyong comment, sana nakasagot ko yung iyong tanong na about dun sa bahay. And then sa Malta, marami itong galing sa Malta. And mayroon ako dyan lang mismo, I'm not sure kung nakasama na sila sa aking vlog, sa mga pasyal-pasyalan vlog. Ayan, galing silang Malta. And mayroon akong bagong kilala, galing ng Croatia. So, ayan, Croatia, Malta, and Poland, yan usually. Yung friend ko na si Lisa, from Poland naman sila. So, mostly na mga dito is
malaya nakakapagtrabaho kahit walang papel, and magkakapapel ka once asikasuhin mo. Ang i-focus mo lang is makapaghanap ka ng amo para may pang gastos ka, pang asikaso. Kasi nasa sa'yo yan. Kasi may mga kaibigan ako, 3 years, 4 years, na-aproba na yung kanilang papel. So, depende. Pwede i-process sa France, pwede naman sa Italy. So, mostly na nagtatrabaho na may papel dito is French yung papel, and Italian papers yung kanilang mga papel na nandito. Iilan lang ang may papel na Monaco dito. Okay? Ayun, dagdag ko lang pala. Yun sa Monaco, sabi mo kasi bahay dito sa Monaco. Yun nga sabi ko, mostly ng ating mga kababayan nagtatrabaho sa Monaco is sa around Beausoleil, France, Monagetti, Roquebrune, or Nice, France nakatira. Dahil dito sa Monaco, pag dito tayo kukuha ng bahay, is mahal talaga ang bahay dito sa Monaco. And kailangan may papel kang, may residence permit ka na dito ka sa Monaco bago ka lang makakuha ng studio dito sa Monaco. Okay, so hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagbisita at pagsuporta sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay may katanungan, mag-iwan ka lang ng comment sa baba para naman na mabigyan ko rin ng kasagutan. Okay, so hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Sa muli, ako nga pala si Hanalisa Vlogs, the Bisdak ang Bisayang Dako. Bye! See you in my next vlog.